Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila tinapos na ng Commission on Election ang matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang paksyon ng PDP laban nang magdesisyon ng COMELEC Inbank ng final at executory na pagkilala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang lehitimong miyembro at chairman ng PDP laban. Matapos ang paninira noon kay former President Rodrigo Roa Duterte sa loob ng kanilang partido, mga dating senator na sila Coco Pimentel at Senator Manny Pacquiao pinatalsik na ng Commission on Election. Pero bago ang lahat, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. pa lamang sa aming channel. Please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang balitang mula mismo sa COMELEC Inbank kung saan kinumpirma na walang bisang di umano'y pangunguna noon ni former Senator Coco Pimentel at former Senator Manny Pacquiao sa di umano'y embentong liderato ng PDP laban. Ayon sa naging resolusyon at desisyon ng Commission on Election, walang ibang kikilaning liderato ang partidong kinabibilangan noon ng dalawang kontrobersyal na senador, kundi ang former president na si Rodrigo Roa Duterte. Matatandaan noon, nagdaang eleksyon ay nagkaroon ng sigalot sa loob ng PDP laban. Nagsimula ang awayan sa dating naghaharing partido nang tawagan ng ilang nangungunang miyembro ng PDP laban si Duterte na tumakbo sa pagka-vice-presidente na tinutulan ni dating Senator Manny Pacquiao, ang dating pangulo ng partido, habang umapila siya sa mga miyembro na tumutok muna sa pandemya bago ang politika. Nagdulot nito ng digmaang salita sa pagitan ng mga miyembro ng PDP laban na humantong sa pagpapatalsik sa mga matataas na opisyal at nauwi sa pagkakahati sa dalawang paksyon na pinamumunuan ni Coco at Pacquiao na parehong inaangkin ng pagiging lehitimo kaysa isa. Ngunit tunay na tapos na raw ang maliligayang araw nila former Senator Coco Pimentel at Senator Manny Pacquiao sa naging desisyon ng COMELEC Inbank na kilalanin ng former president na si Rodrigo Roa Duterte bilang lehitimong miyembro at chairman ng PDP laban. Ito'y matapos ang kontrobersyal na bakbakan sa loob ng partido matapos ang May 2022 national election kung saan pinagpipilitan ni former Senator Manny Pacquiao at Senator Coco Pimentel na sila raw ang dapat kilalanin ng COMELEC bilang mga tunay na miyembro ng partido. Ayon sa full report ng Inquirer.net, it's final. COMELEC says Duterte lead PDP laban is official party. The Commission on Election COMELEC on Thursday issued a certificate of finality on its earlier ruling recognizing the Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan PDP laban, faction lead by former President Rodrigo Duterte as the official party. The certificate of finality was based on a COMELEC Inbank resolution that identified the Duterte-chaired PDP laban as the legitimate party against the other PDP laban wing led by Senator Aquilino Coco Pimentel. Based on the decision,
the two PDP Laban factions were already informed about January 27 resolution of the COMELEC Inbank quoted Rule 186 of the 1993 COMELEC Rules of Procedure provides that the resolution of the Commission in Bank and Special Proceeding shall become final and executory after 30 days from its promulgation. End quote. Matapos ang naging desisyon ng Commission on Election, pinatunayang hindi dapat kilalanin ng iba pang membro ng PDP Laban si dating Senator Manny Pacquiao bilang presidente nito at dating Senator Coco Pimentel bilang chairman. Dahil lang naging desisyon ng nasabing pamunuan, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dapat kilalanin ng PDP Laban bilang chairman ng nasabing winning party. Ang ICC po ay tuluyan ng binasura ng Pilipinas dahil po sa pambabastos po nito na sa ating sariling inano po tayo no, yung binababoy tayo ng ICC. Walang paggalang sa ating sariling batas. Tinuturing po tayo ng mga pinuno ng ICC na mga alipin, no? Mga tayo ay tinuturing nilang mga sakop at sila yung mga mananakop. Ngayon pong nireject, no? Actually, marami po nagtataka sa atin. Bakit ba umaapila pa kasi tayo, 'di ba? Hindi naman tayo miyembro niyan. Hindi rin naman wala rin namang epekto, no? Ang pinapakita po ng mga mambabatas natin, nauna po si DOJ Remulla, tapos sinundan po ng ating Solgen na si Guevara. Gusto pong ipakita yung pagiging ano natin yung paggalang natin sa international community, no? Kahit po hindi tayo kasapi ng ICC. Gusto nating ipakita na ginagalang natin yung kanilang ginagawa, no? Kinikilala natin, nakikipag-argumento tayo ayon sa ating nakikita na hindi dapat silang pinaglalaban natin na ito ay internal, no? Simple lang po kung bakit naging internal, di ba? Ito po ay sinasabi na krimen. Hindi po to krimen na na nakadirekta sa tao. Ito po ay isang lehitimong programa ng pamahalaan. Ang War on Drugs ay lehitimong programa. Kung may pagmamalabis, hindi po yan yung program. Di po ba? So, ibig sabihin, lilitisin yung pagmamalabis pero hindi po dahil ang mali yung buong programa mismo. Gusto nating maging sensible, no? Kahit po hindi tayo miyembro na ng ICC, gusto nating i-voice out yung natama tong tama yung program ng government, hindi kayo dapat makialam sa programa ng gobyerno. Kung may pagmamalabis man yung ilang mga nagpatupad ng programa, meron po tayong hustisya dito sa Pilipinas. Di po maunawaan na ICC yun eh. Kasi po ang tingin nila, yung amo at saka alipin, hindi na po sila nakakawala doon, no? Yung mga Europeans, yung mga puti, gano'n na po yung tingin talaga sa atin, maliliit. Okay, dahil po dyan, sa pagbasura nila sa ating apila natin, ito na po ang pahayag ng ating Pangulo. At ako po ay binabati ko po to si Pangulong Marcos, no? Kahit po very personal, sabihin nyo na kasi kaya dahil si Duterte yung involved dyan. Hindi po eh. No? Kung sakali po, na sumunod tayo ngayon, imagine po ninyo halimbawa po, kasi may mga iba sa inyo wala naman kami pakialam yan. Problema lang ni Duterte yan. Basta kami, BBM naman kami. Ano ba pakialam namin kay Duterte? Hindi naman inangat ni Duterte yung kamay ni BBM. Alam ko ninyo, mahirap po na magkaroon ng presidents yung ICC sa atin. Katulad po ng hinayaan natin na magkaroon ng people power na Willie. Di ba? Nag-people power, pinatalsik si Marcos. Kada may hindi kursunada, yan yung panawagan nila, people power. Na-legitimize na kung sino lang yung kursunada ng mga dilaw, yun lang ang dapat maupo. Kahit na pinaupo yan ng tao, no? Ganyan po yung mangyayari pag once po na pinaporma natin yung ICC sa Pilipinas.
Sa tingin niyo po ba hindi nila ididemanda sa ICC si BBM? O yung mga susunod na presidente na hindi kursunada ng mga tao na to? Imagine niyo kung ano-ano ang bintang ang ginagawa ng mga yan Sa totoo lang, nung eleksyon pa lang, pinagbintangan na si PBBM na nagpakalat ng peking sex video. Di ba? Direkta, sinabi siya raw yung mastermind nun. Nakalimutan nyo na ba yun? Madali po mag-akusa. Kung mapagpatulpo yung korting inaakusahan ng mga dilaw at mga kakamping, iyari tayo dyan. Wala nang katahimikan sa Pilipinas. Meron po tayong sariling proseso. Gusto nyong ireklamo yung presidente, dumaan kayo sa tamang proseso. Nakakadalawang impeachment na po tayo sa dalawang presidente. Hindi pala. Isang presidente tsaka isang Supreme Court Chief Justice. Okay, ito pong pahayag ni Pangulong Marcos. We don't have next move. That's the extent of our involvement with the ICC. Wala nang kasunod, no? Hanggang dyan na lang yung pakikitungo natin sa ICC. Okay, the appeal has failed. In our view, there's nothing more that we can do. At this point, we are essentially disengaging from any contact communication with the ICC. We ended up in the same position that we started with, and that is we cannot cooperate with the ICC considering the very serious questions about their jurisdictions and about what we consider to be interference and practically attacks on the sovereignty of the Republic. Ito po, yung mga nagsasabi po na sila ay mga Duterte supporter at hindi po na-appreciate itong sinasabi ni Pangulong Marcos. Hindi po siya no? Yung nagsasabi po na iba na yung sinabi ni Pangulong Marcos sa ginagawa niya nung nanalo na. Yung mga nabudol daw. Yung mga yung mga gumaganon. Ito po ang pinaka-importante sa akin sa lahat Yung sinabi niya sa ICC, hindi niya papapasukin. Hanggang ngayon, kabila po ang pressure kay Pangulong Marcos. Hanggang ngayon, hindi niya pinapapasok yung ICC. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.